May dumati kaming bagahe galing ng Japan. Yung aking pasyente, kasamang maghalongkat, naupo doon sa upuan niya. Tapos nakigulo na kumuha. Pero mamaya titigil yan kasi napagod na siya. Inalis ko muna lahat ng mga laman ng bagahe para makita ko kung ano pa yung nasa ilalim. Pinaghiwa-hiwalay ko yung mga damit para madaling paghati-hatian sa mga bibigyan, pati yung mga sabon. Pinagsama-sama ko yung mga damit, mga bag, tapos mga diaper niya nandiyan. Ayan, maliliit na mga damit, mga bag na maliliit, pinaghiwa-hiwalay ko muna, tapos mamaya ko yung pagpipilian. Mga sabon, may mga dyan face mask. Tamo yan, nakikihalongkat yung sa aking si mother. Kala mo naman may magkakasya sa kanya. Yan, kanya yan. Pag mga tinatabi niya sa gilid-gilid niya, kanya. Yan. Tamo, tapon. Ayan, diaper niya yan Malalim-lalim din yan Pero mga pinaggamitan niya ng aking kapatid sa Japan. Yan, mga bag ni Kathleen, mga damit ng aking ate. Yan, tama. Yan. Pag may nagustuhan si nanay, itatabi niya kanya yan. Pero pag hindi, tapon niya yan. Yan, nalungkatin natin isa-isa. Tapos, tsaka na natin pagpipilian. Pag natanggal na yun lahat ng laman, alisin ko lang lahat para alam ko kung saan ko ilalagay mamaya. Yan na, stop toys. Last, ang aking comforter na pinauwi. Tapos, gagawin natin, ibabalik ulit natin siya. Titignan ko lang muna yan, tinitignan ko kung ano-ano yung mga nasa loob na yan. Tapos pipilian namin ng aking kapatid kung alin yung pwedeng, kung kani-kanino dapat ibigay para mapaghati-hati. Pag kasya sa amin. Pag hindi kasya sa amin, pamigay. Siyempre kami nauna. Ayan, di ba? Pag kasya, tabi-tabi. Pag hindi kasya, pamigay. Ayan. Pag mga sinasampay namin yan, hindi amin yan. Ayan. Sukat-sukat kanya yan. Tabi. Tabi. Ganun lang yan. Pag hindi kasya, yun ang ipamigay.